Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan naman natin ngayon, ito ho nga credible witness, supposed witness, Madriaga, at saka itong si Harry Roque at yung kanyang sulat kay Leila de Lima. Alam niyo ba na ito palang si Madriaga ay biktima ni Bakla? Biktima ni Akla. Ngayon, pag-usapan natin to paano siya pinakulong. Oh. Diba? Ito, sabi nga rito, bakit nakakulong si Madriaga? Noong 1997, ito yung kinukwento ko kanina, so he was arrested sa kasong kidnapping pero na-dismiss ng Korte Suprema. 2016, nagtrabaho si Madriaga as intel officer sa mga Duterte. And then, napasok din siya sa iba't ibang ahensya tulad ng AFP at NBI. And I have shown the ID kanina. Diba? So, ito, balikan lang natin. Ops, TSG, yan sa classroom. And then ID niya sa NBI bilang consultant, naghuhumiyaw na katotohanan. Ramil L. Madriaga, consultant. Diba? Going back, dito, 2020 nagtatag si Madriaga ng Isip Pilipinas. Yan, Inday Sara is my president organization. 2022, Madriaga attended Sara Duterte's inauguration. May mga pictures naman din po siyang ipinakikita. Di ba? Saan na yun? Ito. Yan. Yung pagdalo niya sa inauguration. Unless sabihin ninyong AI, pati ito. But my main question is this. Bakit tinake down ninyo yung kanyang page? Bakit nyo pinatake down? Anong kinakatakutan? Wala nang access si Ramil Madriaga sa kanyang account dahil nakakulong siya. Pero yung mga ebidensya nandyan na kaya lang mabagal mag-take down, na-download na ng marami yung mga importante pictures, screenshots na mga katulad nito. Pero Facebook, kaya-kaya nilang i-recover yan. Diba? And then, January 2023, Madriaga and 77 farmers filed a case against Harry Roque and his wife Myla Roque for land grabbing issue in Bataan. And that case are still ongoing in the Ombudsman. Wala pa naman kasi sa tawag dito. Nasa ano pa? Sabi nga, nandiyan pa sa Ombudsman. 2023, rumesbak si Harry Roque. Ito yung sinasabi niya. Nagsampa siya ng kaso sa Ombudsman kay Harry Roque. Pinatulog lang ng Ombudsman. Sino ba Ombudsman nun? Rumesbak si Harry Roque, nag-file ng kidnapping case against Madriaga and now arrested. Yan yung binabanggit nung kanyang pinsan. Dito. Yung sulat dito. Yan, yung sulat nito. Sulat ito para naka-address kay Justice Liza D. Yan ang nababanggit yun si Harry Roque. Diba? And then, sabi diyan, Madriaga asked VP Sara Duterte to help him, but Sara replied, kapag kinasuhan mo si Roque, para mo na din kinasuhan ng mga Duterte. Grabe, no? So mahal na mahal pala ni Sara si Akla na kung totoo yan again, kung totoong yan ang sinabi sa kanya, ha? 'Di ba? Kuya-kuyahan niya to, ba't naman pinili pa si Harry Roque na obviously nanggagamit lang naman sa kanila. 'Di ba? Unless they are aware doon sa aligasyon na ginawa raw ni Harry Roque na nagland grab sa mga taga-Bataan, sa mga magsasaka. Diba? Nakakaano lang rin kasi, nakakahinayang yung Quadcom investigation about the land grabbing of Harry Roque, natigil eh. Ayaw niya na kasi maglabas ng mga ebidensya. Ng mga dokumento niya, ayaw niya na pinangako niya, ayaw niya nang ilabas. Kasi may tinatago talaga si Harry Roque. 'Di ba? Maliwanag na maliwanag. Kasi kung walang tinatago, anong kinakatakutan? Hindi naman porke bading ka ganun matatakot ka na sa lahat ng bagay.
Sabi nga po ni Larry Gadon, nananawagan ako sa ating mga otoridad na ilipat ng detention si Madriaga because of the propensity of Sara Duterte to order killings. Kung si Presidente Marcos, si Liza, si Martin, inorderan niya na patayin. Totoo yun. Di ba? Sabi nga niya, hindi raw joke yun eh. Real yun. Oh, what more pa itong si Madriaga? Ito naman yung sinabi rito eh. Ni Larry Gadon. Diba? Ito ngayon yung sulat. O yung kanina, si Rosendo Madriaga ang nagkwento kung paano siya tinorture, paano siya na pumirma, nag-execute ng dokumento. Kung paano yon. So ngayon, ito naman po, sumulat kay Congresswoman Leila de Lima na biktima ng nakaraang administrasyon. Ginawa ng mga kung ano-anong kwentong kaso, pati sex video, kung ano-anong mga kalukuhan na pinagagawa kay Leila de Lima. Hinarap niya lahat yun. Ano nangyari? Absuelto. Diba? Imagine, 7 taon, ganun manggipit. Ayan, yung binabanggit doon na abogado, yung inambush. Ito nung binasa ko to, yung tungkol dito sa abogado na to, kay Attorney Anselmo Montemayor Carlos. Ang dumali rito, hindi talaga nakilala. Hindi nakilala na yung mga riding in tandem ang dumali diyan. Kasama yung kanyang security aid, na taga Santa Maria, Bulacan. Ito yung kanyang sulat. Mamaya mapakita ko sa inyo itong So inayos ko to, nire-write ko yan. Ito ho yung nilalaman ng sulat niya kay Leila de Lima. Ang sabi niya dito, I am blessed to have this opportunity to reach your attention. I am unjustly accused, charged and detained for a crime I did not have. I did have nothing to do about. Sabi niya, wala naman akong kinalaman. Ako'y nakasuhan. And it all started when I chanced upon a group of farmers. So may nakita siya na nakilala niya ng mga grupo ng mga magsasaka sa Bataan na humihingi ng mga damit, pagkain. Sabi niya, at nalaman daw niya na sila ay sapilitang pinalaya sa kanilang lupain. Okay, mula sa kanilang sariling lupain. Sabi niya, nalaman din daw po niya na itong mga lupain ng mga magsasaka na yan ay kasalukuyang inuokupa ng mga Chinese looking, ng mga mukhang Chino. At nagsasalita rin nila, salitang Chino, at naka-military uniformed individual. So parang, yung yung tag dito, PLA. Yan. Sabi niya, I then became so curious and went on to interview farmers totaling to over 100. So mga nasa so na-curious daw siya. Bakit may mga gano'n? Lupain nyo yun, pinalayas kayo. Tapos mga mukhang dayuhan na yung nandun, mga parang mga sundalo, parang mga paramilitary, the Chinese. So ginawa niya ngayon, ay nag-interview raw siya ng mga maabot sa 100 na mga magsasaka. And then, sabi niya, I came to know some of these farmers, lawyers named Attorney Anselmo Carlos. Attorney Carlos told me the 2 conglomerates are behind the canceling of the award. So, mayaman po. Conglomerates. Ibig sabihin po nito, 2 negosyanteng mayayaman na magkasosyo para dun sa isang proyekto. Yun ang ibig sabihin ng conglomerates. One is Guzzi, Mandani Green. Attorney Carlos was ambushed, killed together with his driver in an ambush in Porac, Pampanga. Pinakita ko kanina. So, may mga nagrarally rin ng mga mga kababayan natin doon. Nakunan pa nga yung video niyan ng rally na to ni Lintoy Marcial. Nakunan niya yung video noon. Let me see kung meron akong copy noon. Rally na yon. Siya rin alam ko Lintoy Marcial ang nakakuha nun. Teka.
Ito. Kalaban para sa kanilang karapatan. Hmm. Okay. Yan. Now, continue. Ito yung sinasabi rito. This prompted me to approach Attorney Danny Villanueva to represent the farmers in a complaint we are going to file before the DENR. So, ngarap siya ng abogado, kinausap niya para matulungan niya. Ang katuwiran niya dyan, according to his lawyer that I watched doon sa isang interview, haba kasi sa One News, ang sabi niya, katuwiran daw ni Ramil nung tinanong niya, ay umiral kasi sa akin yung pagka-Intel ko. Hindi ba meron siyang Intel background? Oh, umiral sa akin yung pagka-Intel ko. So na-curious siya sa mga sinapit ng mga magsasaka. And then he found out na may nangyari talagang pangaagaw ng lupain nila ng mga makakapangyarihang tao. Yung daw lupa na yon ay paglalagyan ng pogo. Oh. And then sabi nito, as it went on my investigation, I learned that Attorney Harry Roque and his wife are behind the land grabbing. I was able to confront Henry Rogel, Harry Roque yan in front of Camayan Resort. He was in complete denial and even insulted and threatened me instead. Sabi niya, kinausap naman daw niya si Harry. Kaya doon sa Camayan Resort. Kaya lang, todong tanggi at saka ininsulto at pinagbantaan siya. Sabi niya, yung lahat ng mga ebidensyang nakalap ko, ay i-final namin yung kaso laban kay Harry Roque sa Office of the Ombudsman noong February 2022. So bandang August daw ng same year, August 2022, presidente na nun si PBBM. So nakatanggap siya ng subpoena mula sa Department of Justice dahil po sa kasong kidnapping at murder. So I underwent preliminary investigation. I found out that my co-accused in the 1997 kidnapping case has executed a sworn statement implicating me and 5 others. So balikan lang natin yung sulat nitong kanyang pinsan. Ito, saan na yun? To. Ito yung sulat niya. Teka. Ito yung sabi niya rito ha. Ito po si Harry Roque, ang kasama ng mga pulis na nakit at nag-torture sa akin ng paulit-ulit sa isang kwarto. Pinipilit po nila ako na magpirma sa sulat na sila ang may gawa. Sa araw po na iyon, 3 beses nila akong binalikan. Yung sobrang bugbog na po ako, ay sinabihan ako ni Margaret na bibigyan ako ng 1,000,000 kung pipirma po ako. Hindi pa din ako pumayag kasi wala po talaga kaming kasalanan. Wala po kaming kinidnap noon. Wala kaming kinidnap. Doon na po ako kinuryente at tinubig. Hindi ko na po kaya. Nagmamakaawa ako na dalhin ako sa ospital kasi epileptic ako. At kagagaling lang sa stroke. Nawalan po ako ng malay. Nang nagising po ako, kinukuryente na naman ako. Kukuryentehin na naman ako. Kaya nagpirma na po ako sa papel na dala nila para po manatiling buhay at sa korte na lang po ako magsabi ng totoo. Okay, so pumirma siya ayon sa kanya. Now, balikan natin. So sabi niya rito, nalaman na lang daw po niya na itong si Rosendo nga, nag-execute ng affidavit. Sabi niya. Now, there are no other witness pointing me and the other 4 accused. During the second preliminary hearing, this witness recanted the testimony. So meron pa silang nakitang ito yung binabanggit niya na this witness, yung pinsan niyang si Rosendo, pagdating dun sa korte, dun niya sinabi na hindi totoo yung aking pinirmahan. Base ron sa sulat ha, pagtutugma-tugmain natin.
Now, sabi, there are no, on the third reading, 2 other witnesses implicated us. May lumitaw ng 3 bago pang witnesses. Yan, sa kanilang supplemental affidavit. Now, during the preliminary investigation, Harry Roque kept on attacking us on his SMNI program, telling me that I am convicted kidnapper who strikes again. Ang tanong, totoo ba na nag-strikes again siya? Totoo ba may pruweba siya? May pruweba ba si Harry na na umatake uli sila, nag-kidnap? Wala po. Ang napanood ko lang noon, in which I failed to download noon sa internet, tingnan natin kung nakuha ko rito yon. Pag nakuha ko ulit, play ko yon. Upload ko pala yon. Wala, hindi ko na-download yon. Sinasabi ron ni Harry Roque sa programa niya sa SMNI na yan si Rosendo ay si Madriaga, si Elmer. Ito ay convicted, mga ganon. And totoo, hindi nga niya binabanggit na yan ay na-reverse sa Korte Suprema. So, gumagawa siya ng, he was just simply painting a picture. Okay, na imahe nito ni Madriaga na keso umulit, may ginawa. Ngayon, sabi rito, this scenario, sabi, Harry Roque used my 1992 case as a basis, or 1997 case as a basis for me to commit again another kidnapping. This scenario has been in the transcript of the court hearing. He even admitted that he encouraged the witness to testify against me, even threatened them. I was convicted in this kidnapping case in 1997. I was acquitted by the Supreme Court, 14-0. So, en banc. Hindi naman en banc, kaya kulang ng isa. Pero 14-0 yun in People of the Philippines versus Apelli versus James Patano. Even commended by the Supreme Court as the one who was responsible in the rescue of the kidnapped victim. Totoo yan. Puntahan nyo yung kaso na to. Makikita nyo po talaga yan. Let me see kung meron tayo yun. Wala. Hindi ko na-copy yun. Pero meron yan. Nabasa ko yan doon. My conviction was influenced by then Erap, who even attended, dumalo pa sa promulgation na, si Erap sa kaso ng 1997. On my case for the conviction when he declared his candidacy for presidency. So pagka-declare ng guilty si Rosendo ng RTC, then sinabi ni Erap na takbo ng Panguluhan. Ayun. Kaya sabihin na natin, yung nangyari kay Erap, karma pala, sapagkat merong tao na tinapakan niya. Ginamit niya para sa dagdag popularity na siya ay tunay na crime buster. He was tagged as a crime buster indeed during those days. Diba? Now, sabi niya rito, I appeal to you, Madam Leila, to please help me by providing me a free legal services that can make the Judge Crispina Lacorte recuse. Ibig sabihin, mag-inhibit sa kaso. Yan, recuse. And then herself as the presiding judge in our case. I have batchmates who is now an RTC judge in Manila who told me that Judge Lacorte is a good friend of Harry Roque. Naalala ninyo, sinasabi ni Harry doon sa Quadcom, meron siyang hearing sa Manila RTC. Naalala niyo yon? Malamang ito yung kaso na yon. Di ba hindi siya nakadalo sa hearing sa Pampanga? Ito yon malamang na inuna niyang daluhan daw. And then I believe that we all be exonerated if tried in a neutral mind judge. Nawa ay matulungan niyo po ako, Madam. Maraming salamat po. Yan yung sulat niya. Grabe, no? Harry Roque. So kung sinungaling naman itong si De Lima, hello, naka-absuelto yun sa mga kaso, yung mga testigo niyang peke, di ba? Nag-atrasa, sila magkakakontra eh. Sa iba't ibang mga kaso, magkakakontra sila. Taturo, ito si ganito yung salarin. Doon sa isang kaso naman, tuturo naman niya yung kabila.
Yun pala, scripted sila. Kaya lang, hindi rin maganda yung scriptwriter, di rin magaling. Mm. Pero yun ang problema. Bakit ganon nag-react si Harry Roque? To the point na sumira ng buhay ng tao. Di ba? Human rights lawyer si Roque dati. Bakit nung naging supporter na ni Duterte, di ba? Naging nag-transform na into a monster. Di ba? O anong sinabi, mga DDS, anong sabi ni Attorney Sal Panelo na kaibigan ni dating Pangulong Duterte? Noong araw pa, matagal na yung kaibigan yan. Ang sabi niya, nung tinatanong, ano po reaction nyo sa kay Harry Roque na inaresto daw? Ha? Inaresto? Wala. Yaman siyang makakulong. Ayoko sa mga taong ganyan, mga may ginagawang, di ba? Alam ni Harry Roque, si Attorney Sal Panelo, nagdududa rin. Hindi siya nagtitiwala rito para kay Digong dyan kay Harry Roque. And then one time, gumawa ng kwento yan. Remember, ang sabi niya, mga kapatid, tinawagan po ako ni Tatay Digong. Ang sabi niya, nako, anytime aarestuhin siya. Naalala niyo yun? Oh. So, ginawa ng mga reporter, tinawagan mismo si Sal Panelo. Hindi niya alam ang isasagot niya. So, tinanong niya si Duterte, sabi niya, hello, ano to tinatanong ng mga reporter sa akin na sinabi mo daw na anytime within the day aarestuhin ka? Wala. Hindi ko alam. Wala akong sinabihang ganun. Wala akong tinatawagan, sabi ni Digong. Oh, sinabi niya, si Harry Roque kasi, sabi niya sa publiko, tinawagan mo daw siya at nag-aalala ka na anumang oras ay hindi pala siya si Baste, tama? Baste yung aarestuhin ba? Yung ganon? O si Digong mismo. Basta yun eh. Pero dininay ni Duterte yun. O, sino rin na nagpahamak, nagbuking kay Duterte na tumatanggap siya ng pera galing Pogo? Harry Roque din. Nung sinabi niya na ang presidente po, ang Pogo po ay ang nagbibigay ng cash resource sa presidente, ay sa gobyerno pala. Naalala niyo yun? Oh, laging pinapahamak ni Harry Roque, yung matanda. Ginagamit niya. Kaya ayaw ni Digong, di ba? Si Roque pinauuwi na ng Pilipinas para rito makulong. Oh, yun, thank you, Hermie. Si Diggs nga yun. Di ba? Grabe yun, no? Konnichiwa, from human rights lawyer to human rights abuser. That's a sad, sad reality. Ito naman pag-usapan natin. Excuse me. Harry and his cohorts wanted to convert the land, or island yun, into a Pogo Yacht Club. It just occurred to me that if had happened, it would be easy for them to launder or move money to places undetected. Oh, okay. Oo nga naman, nakayat, di ba? Grabe nung di ako kontento sa pera. Just like what was happening to Okada. Kaya sobrang galaw ni Gretchen at Atong ang laban doon sa may-ari ng Okada. Ooh. Totoo yan, totoo yan. When I was supportive to Duterte, alam niyo naman yun, di ba? Nung dumating ng 2022 hanggang 2023, ganun, kaming mga kapwa ko mga vloggers, nagtatanong na rin sa akin hanggang sa na, pare, hirap na nila ipagtanggol ngayon. Grabe nang hirap. Sabi ko, kaya nga eh. Sabi ko, hindi pwedeng habang panahon tayong tagapagtanggol. Hindi nga tayo binabayaran ng mga yan. Buti pa sila Banat Bay, malamang meron eh. Sinaka Eric, buti pa yung mga yan. Obviously, meron. Taga-NTFL kak yan eh. Diba? Binamin. Kalaban natin, mga dilawan. Kung anong panlalait na naabot sa natin sa mga dilawan. Sa mga kakamping.
Sabi namin nun. Kakausap ko niyan hindi ko na nga banggitin, baka awayin ng mga DDS yung kaibigan ko na yun na vlogger. Hanggang sa pagdating ng even Takero nagulat Bakit tinalikuran ko na si Digong? Sabi niya, gulat na gulat ako talaga sa'yo, pare. Sabi niya, ginawa mo yun, hindi ka natakot. Ito tatakot. Mawalan ng subscribers and followers? Hindi. Sabi ko, para saan nakalagay niyan? JDB Comments Pro-Filipino. Sinasabi ko naman, hindi ako solid na tagapagtanggol or attack dog ng politiko. Sa akin, mas trip ko na linawin yung mga pinalalabong kwento. Mas gusto ko yun kaysa sa mag-attack dog. Sabi ko. Diba? Nakakapanghinayang si Harry Roque from Human Rights. Isa pa yan sa nagpupush dati ng Pilipinas sa sumali sa ICC. Diba? Ganun-ganun nangyari sa kanya. Ito, isa pa, panghuli.